Ano bang meron ngayong month? Meron tayong Independence Day. Yan. Araw ng kalayaan. So, kaya ngayon, ang tanong natin dito is, ano ang mga kailangan kong malaman patungkol sa kalayaan? Ano naman ang naidudulot ng taong malaya sa kasalanan? Paano maging malaya? O ano yung kalayaan? Paano lumaya sa kasalanan? Ano ang magpapalaya sa'yo? O sino yung magpapalaya sa'yo? Ano ang nadarama ng taong malaya? Ano naman ang pwedeng maramdaman ng taong hindi malaya o ng taong alipin sa kasalanan? Paano mo malalaman kung malaya ka na? O paano mo malalaman kung hindi ka pa malaya? So, ito yung ating mga pag-aaral ngayon kung ano yung masama at mabuting maidudulot. Pero alamin muna natin ngayon kung ano yung magandang maidudulot kapag ikaw ay malaya na. Hallelujah, Father God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa successful na naman muli, Panginoon, na gabi na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkain, Panginoon, na yung pinrovide, Panginoon. I-bless mo sana, Panginoon, yung nagluto ng pagkain na ito, Panginoon, at nagbigay, Panginoon, ng pera, Lord, para makabili ng pagkain na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa gabing ito, Panginoon, ingatan mo kaming lahat, Panginoon, sa aming pag-uwi. Panginoon, kung paano mo kami din nila, Panginoon, ang ligtas at payapa sa lugar na ito, Panginoon. Alam namin makakauwi kami, Panginoon, ang ligtas at payapa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, sinend ko yan kay Rain, kaya makasama natin yung magbasa si Rain. Palaparan si Lord sa buhay ni Rain. Si Jared. Tsaka si Jared, palaparan si Lord. So ano ba yung mga kailangan natin malaman patungkol sa magandang maidudulot? Sige, anong tanong dyan? Ano ang mga magandang dulot kapag pinalaya ka ng kasalanan? Ano ba? Nakatuon sa kanya ang paningin ng Diyos. Ano daw tuon sa kanya ang paningin ng Diyos. Sige, ano pa number 2? Pinakinggan ng Diyos ang kanyang daing. Ano daw? Pinapakinggan ng Diyos ang kanyang daing. Number 3? Malaki ang nagagawa ng kanyang panalangin. Ano daw malaki ang nagagawa ng kanyang panalangin? So, sige, tanungin natin, ano yung una? Ano ang mga magandang dulot kapag pinalaya ka ng kasalanan? So, ano kaya yung magandang dulot pag tayo ay pinalaya na sa kasalanan? Ano daw? Ikaw ay magiging banal at may buhay na walang hanggan. Yun, ikaw daw ay magiging banal at ano daw meron kang? May buhay na walang hanggan. Sige, saan natin ito mababasa? Taga Roma 6 verse 22. Anong sabi doon? Ngunit pinalaya na kayo ng kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. Ano daw? Ngunit tayo daw ay pinalaya ng kasalanan at alipin na tayo nino ng Diyos. Sige, next. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Yun, ang dulot nito ay kabanalan at ano daw, buhay na walang hanggan. Ano yung tanong dyan? Ano ang kapangyarihan ng taong banal o matuwid? Yun, ano nga ba ang kapangyarihan kapag mayroong kabanalan o ikaw ay matuwid? Sige, next. Sa panahon hindi man nakikita ng tao. Ano daw, sa panahon hindi nakikita ng tao ang ginagawa mong kabutihan, ano ang nangyayari? Number 1? Nakatuon sa kanya ang Diyos. Yun, kapag pala ikaw ay mabuti, di ba, kapag ikaw ay banal, nakatuon daw sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mong kabutihan, akala mo hindi yan nakikita man ng tao, pero kitang-kita yan nino ng Diyos. Panginoon, ng Diyos. Sige, anong sabi dyan? Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanilang Okay, ano daw muna? Ang mata Nakatuon ng Panginoon. Di ba? Sige, tuloy. sa kanilang pagdaing. Siya ay nakikinig, ngunit sa mga masasama siya ay tumatalikod. Yun, sa mga masasama daw siya ay tumatalikod. Ibig sabihin, pag ikaw ay banal, matuwid ka, nakatingin sa iyo ang Panginoon. Monitor ka niya. Diba? Sige, ano yung number 2? Sa panahon? Sa panahon na darama siya ng mga kabigatan. Yun, sa panahon doon nakakadama tayo ng kabigatan. Ano meron? Pinapakinggan ng Diyos ng kanyang daing. Yun, pinapakinggan daw ng Diyos ang kanyang daing. Ibig sabihin, pag ikaw ay umiiyak o meron kang pinagdadaan ng kahirapan, nakikita yan ni Lord, yung daing mo. So, anong sabi dyan? Pinapakinggan. Sige. Kawikaan 15 verse 29. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Diba, anong mararamdaman mo kapag yung mga sinasabi mo ay pinapakinggan? Ang sarap, diba? Minsan tayo, ang dami nating request sa magulang natin o sa kaibigan mo. Diba, pag hindi nabibigay yung request mo, anong nararamdaman mo? Okay ba? Hindi, diba? Sumasama yung loob natin. At parang pakiramdam pa natin minsan, kahit anong request natin,
Kahit na alam natin meron tayong kayang gawin o alam mo sa sarili mo, kapag ka pinagbigyan yung request mo, may magandang maidudulot, pero hindi nangyayari. Pero pag ang Panginoon, pag dumulong ka sa Kanya, di ba? Ano daw gagawin ng Diyos? Ito ay Kanyang pakikinggan. Sige, next. Sa panahon, puro kabiguan ang mga nagagawa. So sa panahon, puro kabiguan doon nagagawa. Di ba? Sa paligid mo, puro na lang bigo. Bigo na lang yun ang mga nangyayari. So anong meron kapag ikaw ay malaya na, ikaw ay pinalaya ng Diyos or meron kang kabalanan, anong mangyayari? Malaki ang nagagawa ng kanyang panalangin. Yun. Ano daw malaki ang nagagawa ng kanyang? Panalangin. Panalangin. Di ba? Basahin natin. Sige. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yun. Diba? Ito po ay sinulat ng panahon na mayroong taong mayroong sakit. Yan. Dahil siya ay matuwid, diba? Napapagaling yung taong, diba? May sakit. At hindi lang yun, diba? Malaki daw ang nagagawa niya, hindi maliit. Ibig sabihin doon, malaki. Hindi natin alam kung gaano kalaki yun. Hanggat hindi mo nasasabi kung ano yung bagay na magugulat ka, hindi pa tapos ang Diyos gumawa sa buhay mo. Ganon siya kalaki. So ano-ano muli? Yung mga kailangan nating ano-ano muli yung magagawa ng Diyos sa taong matuwid? Number 1, Nakatuon sa kanyang paniningin paningin ng Diyos. Number 2, Pinapakinggan ng Diyos ang kanyang daing. number 3, Malaki ang nagagawa ng kanyang panalangin. yun, diba? Palapakan natin si Lord sa kanilang buhay. Praise God. Makalinaw, kapag once na nasa iyo ang Panginoon, kahit ano yung hilingin mo o request mo, talagang pagbibigyan niya. Ganon kabuti kapag once na ikaw ay malaya sa kasalanan, di ba? Kaya ayaw ni Satan yun mangyari sa atin na lumaya tayo kasi alam niya na sobrang konting hingi mo lang sa Panginoon, ibibigay talaga niya. Pero ngayon, alamin naman natin kung ano yung nadudulot sa taong hindi malaya. Ano yung mga masamang mangyayari sa mga taong alipin ng kasalanan or hindi pa pinalaya ng Panginoon? Sige, basahin natin dyan. Ano? Sila ay mamamatay. Ano daw? Sila ay mamamatay. No, tindi, no? Sila ay mamamatay. Yung kamatayan na to, di ba? Hindi lang basta mamatay dito sa lupa, kundi kamatayan na yon after nito. Kumbaga, ang kamatayan na yun yung sa impyerno. Tinapik na natin yan nung last week kung ano mangyayari doon sa mga taong walang kaligtasan. Ibig sabihin yung mga hindi maliligtas, tinapik na natin yan. So, yun yung mga proseso mangyayari sa kanila. Pero habang ikaw ay nabubuhay, ano yung mga mangyayari sa'yo? Yun nga, sila mamamatay. Number 2, Walang pakialam sa matuwid na pamumuhay. yun, wala ka daw pakialam sa matuwid na Pamumuhay. ano? Matuwid na ano? Pamumuhay. Sige, number 3. Sila? Hindi sila? Hindi Hindi pigilang mapigilan? pagkakasala. Hindi mo mapigilan ang pagkakasala. Number 4. Nabitag ang kasamaan. Nabitag na sila ng kasamaan. Number 5. Alipin na kasalanan. Alipin na sila ng kasalanan. So yung number 1, alamin muna natin, mamamatay sila dahil sila ay kalaban ng Diyos at bitag sila ng kasamaan. Saan natin ito mababasa? Sige. Mga awit 37 verse 20. Ngunit, Ngunit ang masamay pawang mamatay. Kalaban ni Yahweh, tiyak mapaparam tulad ng bulaklak. yun. So, kapag once na sila daw ay masama, sila daw ay kalaban ni Yahweh. Ibig sabihin, pag meron din tayong kakilala na masama o may taong gumagawa sa iyo ng masama, hindi ikaw ang kalaban nila. Sino ang kalaban nila? Si Yahweh. Sige, tuloy natin. Next. At mga halaman para silang usok na pailan lang. Yun, di ba? Para silang halaman na anong mangyayari sa kanila, susunugin. Ganun katindi. Kapag once sa kalaban sila ni Yahweh. Next. Ano naman ang pag-iisip ng taong alipin ng kasalanan? Sige. Taga Roma 6 verse 20. Hindi, ano daw yung naiisip nila? Walang pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, noon, ayaw mo ng matuwid na pamumuhay, gusto mo ng pamumuhay na parang hindi maganda, pero dahil nga ikaw ay hindi ka na alipin, nag-iisip ka na ngayon na matutuwid na pamumuhay. Ganon ang hindi alipin. Pero pagka ikaw ay alipin, wala kang pakialam, ayaw na mo ng matuwid na pamumuhay, ayaw mo magbago. Yan, sige, tuloy natin. Anong sabi dyan? Mga taga Roma 6 verse 20. Noong
Noong alipin pa kayo ng kasalanan, Wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Yun. Dati ganun tayo, no? Wala tayong pakialam, no? Ayaw natin magbago kahit na ang pamumuhay natin di maganda, okay lang yan. Ganun tayo noon, di ba? Kasi nga tayo ay alipin pa. So paano mo naman malalaman kung alipin ka pa ng kasalanan or hindi na? Nagkakasala pa rin. Yun, nagkakasala pa rin. Sige, saan na mababasa? Juan 8 verse 34. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yun. Ibig sabihin, noon, wala kang kontrol. Di ba? Hindi mo nakokontrol. Wala kang pakialam din magkasala. Alipin ka ng kasalanan. Pero ngayon, di ba? Hindi ka na nagpapatuloy. Pag sabi mo kasi nagpapatuloy, walang hanggan yan. Hindi ka gumagawa rin ng paraan para mapigilan mo. Diba? Pero pag ikaw ay hindi na alipin, hindi na siya tuloy-tuloy. Minsan nauudlot, minsan nakakasala ka, di mo napapansin. Pero ang pinakamaganda doon, hindi ka nakagaya noon. Na talagang wala kang pakialam, okay lang magkasala ka na magkasala, ganun ka noon. Sige, tuloy. Dahil nabitag na sila ng kasamaan. Yung pala yung nangyari sa kanila, no? Bakit sila hindi nila mapigilan? Dahil sila nabitag na ng kasamaan. Saan mababasa? Kawikaan 5 verse 22. Sige. Ang masasamang tao ay bihag ng kanilang kasamaan. Ano daw yung masasamang tao ay bihag na kanilang kasamaan? Sige. Para itong bitag na huhulihin sa kanila. Yun, para daw itong bitag na huhuli sa kanila. Ganun pala yung nangyayari, no? Kumbaga sila mismo ang bumibitag sa sarili nila. Sige, bakit patuloy nagkakaroon ng karumihan o kasalanan? Dahil nagpapaalipin tayo sa kasalanan. Yun, dahil tayo daw ay nagpapaalipin, ibig sabihin tayo mismo pumapayag tayo na aalipinin tayo ng kasalanan. Sige, next. Saan mababasa? Taga Roma 6 verse 19. Ginagamit kong halimbawa ang tungkol sa mga alipin upang madali ninyong maunawaan. Ang ibig kong sabihin, noong unay nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. So ganun tayo noong una, no? 'Di ba? Noon naman tayo, mga pasaway tayo noon, no? Wala tayong pakialam, 'di ba? Wala tayong pakialam magbago. Andun tayo lagi sa tatakas, 'di ba? Hindi tayo ma-attend. Ayaw natin no? Pag Bible study na biglang naglalaho. Ganun tayo nung una, 'di ba? Pero ngayon talagang iba na. So, yun yung wag natin kakalimutan para malaman natin kung tayo ba alipin pa, 'di ba? At naniniwala ako ang ilan sa mga sa atin, hindi pala ilan, halos karamihan sa mga sa atin, ang dami ng mga nagbago. Yan, marami na ilan sa inyo yung mga nasa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, hindi na kayo alipin pa ng kasalanan. 'Di ba? Noon ikaw yung kinokontrol ng kasalanan eh. Anong nangyayari sa iyo noon? Kumbaga, pagka konting may alak diyan, walwal ka na, kumbaga sagad-sagara na, 'di ba? Yung pag-iinom, hindi naman nagiging masama siya kapag hindi mo na siya nakokontrol at ikaw na yung kinokontrol nito. Dahil sa ibang bansa, di ba? Sa ibang bansa, normal sa kanila yung alak. Noong Old Testament, ganun din. Normal sa kanila yung alak dahil marumi ang tubig, mas malinis pa yung alak kaysa sa tubig nung araw. Di ba? Pero nagiging masama to kapag ikaw ay naglalasing. Kumbaga naglalasing, ano ba nangyayari sa lasing? Di ba? Maoy ka na. Ano bang ginagawa mo? Nananakit ka na, iba na yung trip mo. Ibig sabihin, kinokontrol ka na ng kasamaan. So, yun. Nagkakaturuan na. Nagkakaturuan na. Nag-aamok. So, ganon. Ibig sabihin, kinokontrol ka na. Ito yung mga dulot. Yan. Sige, ano muli yung mga mangyayari sa taong alipin ng kasamaan? Number 1. Sila ay mamamatay. Number 2. Walang pakialam sa matuwid na pamumuhay. Number 3. Hindi mapigilang pagkakasala. Number 4. Nabitag ng kasamaan. Number 5. Alipin ng kasalanan. Yun, palakpakan natin si Lord. Yan, praise God. Meron pa bang pag-asa? Meron pa. Yan. Habang may buhay, merong pag-asang nakasalalay. Yan. So, kaya nga, wag nating kakalimutan na yun yung napaka-importante na kapag once na noon, hindi mo makontrol yung iyong sarili, ikaw ang kinokontrol ng kasalanan. Kumbaga, ngayon, matututunan naman natin ngayon kung paano tayo lumaya na. Yan. So,
Sa last part, yan, sino yung ano yung, kanino ko ba sinantong last part? Kay ano, kay Sam. Yan, si Sam. O, palapakan natin si Lord sa buhay ni Sam. So ngayon, paano tayo lalaya na? Para hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Okay, number 1. Number 1, alamin ang katotohanan. Ano daw? Alamin ang? Katotohanan. Yon. Teka lang, medyo nagugutom na tayo ah. Mamaya kakain na tayo. Alamin daw ang? Katotohanan. Okay lang ng power ah. So number 2. Pakikipag-isa kay Kristo. Ano daw? Kristo. Number 3. Huwag nang mapagpaalipin muli sa kasamaan. Ano daw yung number 3? Huwag nang? Paalipin sa kasamaan. Yon. Number 4. Magpaalipin sa kabutihan. Ano daw? Paalipin sa kabutihan. Okay, praise God. So number 1. Alamin ang mga katotohanan. Sige, ano ba yung katotohanan? Basahin natin. John chapter 8 verse 34. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino daw ang katotohanan at dapat paniwalaan? Si Si Jesus ang katotohanan. Yon, si Jesus daw ang katotohanan. Saan mababasa? John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung hindi sa pamamagitan ko, sino ang magpapalaya sa iyo? Yon, do. Sino daw yung papalaya sa iyo? Si Jesus. Jesus. Saan natin mababasa? John chapter 8 verse 36. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Yun. Ano daw talaga magiging? Malaya kayo. Kailanman hindi na kayo bitag pa ng kasamaan kasi malaya ka na. Pag sino daw ang nagpalaya sa iyo? Si Jesus. Yan. Sige, next. Sino ang katotohanan? Sino ang katotohanan daw? Si Jesus. Si Jesus. Sino magpapalaya sa iyo? O, sino daw yung magpapalaya? Reminder, si Jesus. Jesus. O, kanino ka dapat makipag-isa? Number 2. Pakikipag-isa kay Kristo. Yon, pakikipag-isa kanina daw kay Kristo. Saan mababasa? Mga taga-Roma chapter 8 verse 2. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan at kasalanan at kamatayan. Yun, ganun pala, no? Kumbaga pag may teamwork, kumbaga sa basketball, di ba? Pag nakipagkaisa ka, di ka nagsosolo, mananalo talaga kayo. Pero pag sinosolo mo lang, one-man ka lang, delikado. So, ganun din kay Lord, mas mahigit pa. Kapag nagkaisa tayo sa Panginoon, di ba? Talagang pinalaya ka niya. Pag once na ikaw ay nakipagkaisa. Yan. Sige, next. Bakit daw tayo pinalaya? So, bakit ka daw pinalaya? Dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Yun, dahil sa pagkikaisa kay Jesus. So, karugtong, Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. yun, ano daw yung kapangyarihan? Espiritu na nagbibigay buhay. Sige, next. Ano ang kapangyarihan daw? So, ano yung kapangyarihan daw? Espiritu na nagbibigay ng buhay. Buhay. So, ano naman ang hindi dapat natin gawin ngayon? So, next. Huwag na magpapalipin muli sa kasamaan. Okay, sabihin mo sa katabi mo. Huwag na magpapaalipin sa kasamaan. Sabihin mo, dali, tapikin mo. Pagpaulitin ko na. O sige, hindi, may karugtong yan. Pwede yung magpaalipin ka na, pero sa kabutihan. Yan. So sige, next. Saan mababasa? Taga Galatia chapter 5 verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag kayong mapagpaliping muli. Yon. Ano daw, wag na tayo ulit na magpapaalipin muli sa kasalanan. Okay, Next. Kanino dapat tayo magpaalipin? Magpalipin sa kabutihan. Yun yung sinabi kanina ni Clark kay Achoy. Magpaalipin ka muli sa kabutihan. O, tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo yan. Palipin ka ha. Magpaalipin ka na. O, sige. May kumakanta, ako'y alipin mo kahit hindi matid. Sige, next. Saan mababasa? Saan mababasa? Taga Roma chapter 6 verse 19. Ang sabi? Ngayon naman magpaalipin kayo sa kabutihan upang maging banal. Yun! Kagaya ng sinabi kanina, no? 'Di ba? Kapag ikaw ay banal daw, no? Andun yung mga magandang mangyayari, sinabi na kanina 'yon. 'Di ba? Kaya ngayon, kanino ka na dapat magpaalipin? Saan daw? Sa kabutihan. Yan. So ano-ano muli? Yung mga kailangan natin gawin ngayon upang tayo ay lumaya na. Yan. Sige, number 1. Number 1,
alamin ang mga katotohanan. Number 2. Pakikipag-isa kay Kristo. Number 3. Huwag na mapag-alipin muli sa kasamaan. Number 4. Magpaalipin sa kabutihan. Yun, palapakan natin si Lord sa buhay na Sam. Praise God. No? Kaya hindi na para alipinin ka na ulit, no? Hindi na para alipinin ka pa ng kasamaan, kundi kabutihan. Kaya ngayon naman makakarinig tayo ng maikling istorya patungkol sa taong sobrang inalipin ng hindi lang basta kasamaan, kundi inalipin ng demonyo. At maganda ang ginawa sa kanyang buhay. 'Di ba? Siya'y pinalaya ng Panginoon at maganda ang sumunod naman nangyayari sa kanya. So, ikikwento na to ni Pastor RJ. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng Pastor RJ. Yan, so kaya hindi na para alipinin ka na ulit, no? Hindi na para alipinin ka pa ng kasamaan, kundi kabutihan. Kaya ngayon naman makakarinig tayo ng maikling istorya patungkol sa taong sobrang inalipin ng hindi lang basta kasamaan, kundi inalipin ng demonyo. At maganda ang ginawa sa kanyang buhay. 'Di ba? Siya'y pinalaya ng Panginoon at maganda ang sumunod naman nangyayari sa kanya. So, ikikwento na to ni Pastor RJ. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng Pastor RJ. Yan, so, Panginoon, sa oras na ito, buksan mo ang aking puso at hindi lamang po mapakinggan ang aming pong aral. Maipamuhay namin. In Jesus' name, we pray. Amen. Maaari niyo bang palakpakan ng Panginoon? Okay, sige. Bago kaupo kayo, may kukwento ako na maikli lang. Okay. Nung ako ay nasa probinsya, actually, nung bata pa po ako, mga grade 4 ata. Ito po, no? Tingin dito, tingin. Madaling araw po ang pasok ko sa school. Sino ba pumapasok ng madaling araw dito? Dati, no? Ngayon, anong oras ba pinakamaaga yung pasok? Alas 3 na madaling araw. Grabe. Garton. Okay. Bakit ko kinukwento? Yung pasok namin noon alas 5, pero gumigising na ako noon 4 a.m. Okay? So, nagbakasyon, nasanay ako gumising ng 4 a.m. So, nasa probinsya kami. Ito, tingin dito. Hali kayo, lapit. Alas 4 ng madaling araw, medyo madilim pa sa probinsya. Tumayo ako sa higaan namin, sa second floor, bumaba po ako. Okay? Tapos, ito. Okay. Pagtingin ko po, umupo ako sa sala. Pagtingin ko sa hagdan, may nakita po ako. Ano yung nakita ko? Ito po. First time kong makakita ng evil spirit. In short, multo. May nakakita na ba sa inyo? Naniniwala ba kayo doon? Okay. Bakit ko po binabanggit? Ito. Ang buhay natin may dalawang klase. May physical, meron ding spiritual. Okay? May nakikita tayo physical, may hindi din po nakikita dahil ayun nga ay spiritual. Okay? Dati, nung nakita ko po yun, natakot ako syempre. Ngayon, dumating yung panahon, ito naman na-experience ko po, isa pong tao na inalahinan o sa English po, demon possess. Napanood nyo na siguro sa movie yun, no? Tama? Ako po na-experience ko yun, o baka may na-experience na sa inyo. Ako po, no? Na-experience po namin. Na-experience ko, nakita ko yung isang tao po na matino, pero sinapian ng masamang espiritu. Hindi lamang po napapanood yun sa mga horror movie kasi nakasulat po yun sa Bible. A story sa Bible in Mark chapter 5 verse 1 to 20, one man demon possessed. Okay? Ano daw po yung lalaki? Siya po ay demon possessed. Okay? Nakatira po yung demon man possessed sa sementeryo. May tao po ba na nasa normal ang nakatira sa sementeryo? Malamang siguro yung mga nagtatrabaho. Okay? Pero ito po, no? Dahil siya ay demon possessed, ito po, pag sinabing demon possessed, may espiritong sumanib. Pero po, sa Bible, binanggit ko kanina, ang pangalan ng demon, Legion.
Ang ibig sabihin sa Bible ng legion, for we are many. O hindi lang isa, marami. Ilan po? Ito po yung na-experience ko. Yung ka-churchmate namin dati, okay, babae, nag-possess ng evil. Kami pong mga lalaki, hindi po namin siya ma-subdue o yung mapigilan. Na-experience nyo ba yun, no? Parang sa basketball, no? Kunyari, talagang tinao ka na, 4 na kayo, talagang inararo mo lang, no? Babae po yun. Ito pong story sa Bible. Demon possessed, ilan yung nakasanib sa kanya? Ilan? Ano yung pangalan? Legion. Ngayon, dumating si Jesus, ang pangalan ng lugar na yon, Decapolis. Nandun si Jesus, dumating, yung demon-possessed man, tumakbo papunta kay Jesus. Nagmakaawa. Son of God! Kita niyo yung devil, no? Naniniwala na si Kristo Diyos. Tama, no? Samantalang, tayo din, dapat maniwala tayo. Si Lord, si Jesus Christ ay si Diyos. Tama? Kasi yung devil nga, naniniwala eh. Okay? Nanginginig pa, sabi sa Bible. So, nagmakaawa yung devil-possessed man. Anak ng Diyos! Huwag mo po akong pahirapan. 'Di ba? Kasi papalayasin ni Jesus Christ eh. Ngayon, fast forward, ang ginawa ni Jesus Christ, pinaalis yung mga evil spirit at ito baka napanood nyo na to, nabasa nyo sa Bible, may mga herd of pigs o yung mga baboy. 2,000 nilipat doon yung mga evil spirit. Tapos ano nangyari? Nagtatakbo yung mga baboy, nahulog sa bangin. Alam niyo, napanood niyo na ba yon? Sa Bible's movie, okay? So ano yung mga points na gusto ko pong i-share sa inyo? Number 1, tanong ko sa inyo, malaya ba tayo? Marahil, oo, wala tayong mga posas o shackles. Pero ang tanong, hindi lamang physical, spiritual. May dalawang nangungusap lagi sa atin. May mabait at may sungay, may tinidor. Tama? Minsan, pag mas pinipili natin yung kasalanan, etong tanong, totoo bang malaya tayo? Di ba? Ayan, walang nakakulong sa atin. Pero ang tanong ko, baka minsan pala hindi pa tayo malaya sa pornography, hindi pa tayo malaya sa sugal, hindi pa tayo malaya sa alak. Hello? So ayun yung tanong. Ito po no, yung bilang pagwakas, patapos na to. Yung demon possessed man, yung itsura niya, pag tayo ay hindi malaya, nakikita yan sa itsura. Diba? Yung demon possessed man, diba? Alam mo yung sabog-sabog mo yung buhok, tapos sira-sira yung damit. Pero nung pinalaya siya ni Jesus, naging maayos na yung kanyang pananamit. Ano pong ibig sabihin ko dito? Tayo po, ini-encourage ko kayo, bawat isa sa atin malaya. Sabihin nyo nga, I am free. Amen. I-declare nyo po lagi yan sa atin. Bakit? Kasi binayaran na ni Jesus yung kasalanan natin. Amen? Kaya nga, nung pinalayas yung mga evil spirit, nagdamit na siya ng maayos. Ibig sabihin, makikita po ng family ninyo, o yung anak ko, no, dati pinaguhugas ko, biglang nagte-teleport na wala. Ngayon, naghuhugas na, no? Okay? Dati pag inutusan, nagdadabog. Ngayon, ang sipag-sipag na. Ibig sabihin, nakikita ng ibang tao na kayo ay malaya na. Hindi lang sabihin na, malaya ako Lord, pero umiinom pa. Yes! Freedom! Okay? At lastly, okay, ito po. Yung demon-possessed man, dahil malaya na siya, no? Okay? Maayos na yung damit niya. Gusto niyang sumama kay Jesus. Ito pong ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus, ikwento mo sa mga tropa mo o kaibigan mo, kapamilya mo, yung ginawa sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, may mission. Sabihin nyo nga, may mission. Ibig sabihin, may gagawin.
Hindi lang kayo pinalaya, kailangan nyo pong i-share. So baka may mga kaibigan pa kayo na nasa bilangguan pa ng alak, ng sugal, ng pinagbabawal na gamot, ng pornography, baka alipin pa. So kayo po, na bilang malaya, may mission kayo. Amen? Amen po ba? Agree kayo doon? O sige, bilang pagtatapos po, ayun po yung nais kong ibahagi sa inyo. Ang nais kong iwan sa inyo, bago pa doon, parating na yung blessing, alam ko, ayan, at tayo masutuwa na para i-bless din natin yung may birthday ngayon. Kaya palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. O sabihin mo, sa katabi mo, malaya ka na. Natutunan ko yun tulad ng mga sinabi nila na pag may kasalanan, huwag ka papaalipin. Parang matuto tayo magtiis. Kasi ang nagtitiis hanggang uli, siya maliligtas. Wow, ganda yun Ang natutunan mo. Kailangan mawala tayo sa kasamaan para tayo magkaroon ng kabutihan at maging malaya tayo sa buhay. Yun lang. Thank you. Yung naintindihan ko is kapag tayo ay malaya o matuwid, may kakayahan tayong gumawa ng mabuti at ng tamang desisyon nang hindi nagpapadala sa maling gawain. Yung ano ko po is mas piliin po nating magpalipin sa kabutihan kaysa sa kasalanan natin kasi mas gagabayan tayo ng Panginoon pag sa kabutihan tayo nagpalipin. Yung natutunan ko, dapat maging ano tayo sa Panginoon, maging alipin tayo dahil sa pang-spiritual natin siya yung naggagabay para sa atin, para sa kalayaan natin. Natutunan ko naman na manalig lagi sa Diyos, magtiwala tayo kasi siya nagbibigay sa atin ng kalayaan. Ang natutunan ko, ang taong matuwid sumusunod sa mga batas at alintuntunin ng makakabuti sa lahat. Yung natutunan ko po, wait. Yung tao yung maaaring magawa po ng tao malayo nakagawa po siya ng tamang pagdesisyon, hindi lang po para sa sarili kundi para sa lahat. Natutunan ko, manalangin lang tayo lagi. Bigyan natin ng oras ang panalangin. Dahil ang panalangin ay walang bayad, pero ito ay may sukli. Matuto tayong lumaya na dun sa mga natin, sa mga kasamaan, yun lang po. And natutunan ko ngayong araw, piliin laging magpalaya and huwag magpapa-atang sa demonyo. Ayun lang. Thank you. Natutunan ko lang Binati yung sarili. Hindi, kalaman lang. Natutunan ko lang huwag tayo magpapalipin sa kasalanan. Magpalipin tayo sa kabutihan kasi bibigyan tayo ni Lord na buhay na walang hanggan. Thank you guys. Yun, patuloy na lagi nating ihayag na tayo ay malaya na kay Jesus. Amen. Go! Happy birthday, Achoy and Clark! Woo! Happy birthday sa Kuya Clark at kay Achoy. More birthdays to come and stay healthy. Patatag lang palagi. Happy birthday sa kanilang dalawa and more birthday to come. Happy birthday po sa may mga birthday parati po yung gabayan ng Panginoon. Happy birthday kay Kuya Clark tas kay Atchoy. Dapat maging maayos sila at maging malusog sa pangatawan. Tapos Message mo na kay at Chaitas Kuya Clark. Happy birthday sa inyo. Sana gabayan kayo araw-araw ng Diyos at sana lumakas kayo sa basketball. Sana po lagi po silang gabayan ng Panginoon sa araw-araw. Ayun lang. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil sa another life na binigay sa ating mga kaibigan. Wish ko ay magkaroon sila ng long life, energy, na malampasan lahat ng problema at manalangin lang tayo kay Lord. Thank you. Happy birthday, Choy, sa Clark. More birthday to come. Tapos, stay healthy. Tapos, ayun, happy birthday kay Clark and Atchoy. More basketball to come. Happy birthday sa amin ni Clark. Yan. So, ano bang... Bulutang na yun. Oh, ano ang inyong... Magbigay kayo ng inyong public prayer request. At syempre yung private prayer request nyo, isantabi nyo na lang yon. So, ano yung gusto nyong... Ano yung public na prayer request nyo? Si Atchoy, ano yung gusto mong ipanalangin namin sa'yo? Ito pa rin ni Lord. Mawala sa kanya yung magkatrabaho na yung anak.
Trabaho na ako. Ha? Ano lang, financial stable lang. Tsaka Financial stable. Ilan na ba anak mo? isa pa lang po. Isa pa lang. Global ka. Yan na, financial stable. Tsaka ano, spiritually. Yan. Saka, Spiritual strength. more birthdays to come sa akin. Yun! Malawakan si Lord. Siya na naman. Si Clark, ano yung iyong public prayer request? Good health lang po sa lahat and sana lagi tayong umatin every Monday. Yun! Lagi tayong magtiwala sa taas. Yun! Praise God! Yan. So, tara, pray tayo. Dahil pagkatas ng pray, mag-ready kayo ng message para mamaya. Yan. Nakalimutan ko yung closing prayer. No? Mamaya na yung closing. Siguro pag-pray naman natin may birthday. Hindi tayo nakapag-opening kanina. So medyo nagiging na rin ako makakalimutin. Kaya palalahanan nyo ako pag may nakakalimutan ako sa program natin. Okay, dito kayo Clark. Choy, tabi kayo ni Clark. Yan, dito kayo. Yan, lay natin ang ating hands. Then, bukod sa nagpe-pray ako, then pwede rin kayo mag-pray. Magbigay kayo ng mga blessing, yung mga gusto nyo yung mangyayari sa kanilang buhay. Then, sabay-sabay tayo mag-pray. Yan, pakikinggan ni Lord ang ating panalangin dahil ang taong matuwid ay pinapakinggan ng Panginoon. Yan. So, lahat tayo magbigkas tayo Magbigkas tayo sa ating bibig. Magbigkas tayo ng mga gusto natin mangyari sa kanilang buhay, yung kanilang anak, yung kanilang future. Yan. Okay, sige, tayo lahat ay pumikit at manalangin na. Sabay-sabay na tayo mag-pray. Yan, magbigkas tayo ngayon ng blessing. Let's speak blessing. Okay, Lord, thank you po this wonderful day, wonderful night, Lord God. Apart from you, Father God, we can do nothing. Salamat po, Ama, sa mga kapatid namin na to. Si Clark at si Achoy, alam nyo kung ano yung desire ng kanilang life, Lord God, kung ano yung kanilang puso, hangarin na sumunod sa iyo, Lord God, at nakikita mo yon. Even ano man ang kanilang pinagdadaanan, nagkakaroon sila ng failure man sa kanilang mga goal, o mga bagay na mga hindi nila ini-expect, pero naniniwala kami ang iyong mata ay nakatuon sa kanila at patuloy mo silang sasamahan, Lord God, at naniniwala ako yung mga pangarap nila ay maaabot nila dahil si Satan ay patuloy ng distract dahil alam ni Satan na ang kanilang mga hiling ay yung ibibigay. Kaya Lord, we pray, Lord God, patuloy mo silang i-bless, Lord God, ang anak ni Achoy, ang kanyang asawa, family nila, ganoon din ang future wife nilang dalawa, pati si Clark, yan. I-bless mo sila, Lord. Hayaan mo na maging fruitful sila. Let move, Lord God, the spiritual, the love, the joy, the peace, the patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and the self-control, Lord God, in Jesus' name. At hayaan mo yung passion nila, yung heart nila, mag-maximize pa yung potential nila sa pamamagitan ng wisdom, knowledge, and understanding. At hayaan nyo, Lord, na lagi silang ma-emphasize nila yung love, na 5 languages, Lord God, yung physical touch, act of service, word affirmation, quality time, Lord God, giving of gift. At hayaan mo, nabigyan mo silang spiritual armor, the shoes of readiness, Lord God, the breastplate of righteousness, the belt of truth, Lord God, the shield of faith, and the sword of the Spirit, Lord God, and helmet of the salvation. Thank you, Lord. Patuloy mo silang palalakasin, patuloy mo silang sasamahan, at patuloy kang itataas sa kanilang buhay. Kaya Ama, sa iyo lamang ang pinakakataas-taasan ng papuri. Salamat sa pagkilos ng banal mong Espiritu, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen. Yan, okay, message tayo. Message. Happy birthday, Achoy and Clark! Woo!